Okay mga bro, welcome back na naman sa ating mga video. Ayan, sa video ito mga bro ay ituturo ko sa inyo kung paano mag-test ng capacitor ng washing at capacitor ng dryer. Ayan, gamit ang analog multimeter mga bro. Okay, simulan na natin mga bro ang pag-test ng capacitor sa washing at dryer kung okay pa o kung sira na. Okay, sit lang natin mga bro itong multitester natin sa X100. Ayan, tapos mga bro ay pagdikitin natin tong kanyang test probe. Diba kung papansin nyo ay sagad yung kanyang pointers. I-zero lang natin, adjust natin to, zero adjustment nya. Ayan, ayan, para accurate yung kanyang pag fluctuate o pagpalo mga bro. Okay, unahin natin mga bro yung good pa. Unahin natin nung capacitor ng washing machine. So kapag good pa mga bro ang capacitor ng washing machine ay kailangan to ay malakas ang pitik kapag tinitest natin mga bro. Okay, una mga bro ay pag shortin nyo muna itong dalawang wire nya. Yan, ganyan nyo para ma-discharge. Yan, pagdikitin yung ganyan. Okay, saka nyo itis. Kailangan yan mga bro, kapag good pa ay malakas yung kanyang pitik, gaganon siya oh. Hahampas na ganoon tapos biglang babalik sa zero mga bro. Okay, check natin. Pansinin nyo mga bro sa multitester natin, medyo i-focus natin ng kaunti. Okay, pansinin nyo mga bro sa kuha natin, idikit ko ito bigla kong ididikit. Ayun, pumitik siya mga bro, gumanon siya oh. Kapag inulit nyo naman mga bro, kailangan ay hindi na siya pipitik. Ayun oh. Yan. Tapos ang mangyayari ay baliktarin natin. Yung isa naman ang ikukuha natin mga bro. Kailangan ganun din. Pipitik din siya. Ayan, pansinin nyo mga bro. Ayan oh. Ayun. Kailangan gaganon siya. Okay. Ganun mga bro mag-test ng good. Subukan naman natin sa capacitor ng dryer. Kung good pa. Ganun pa rin mga bro ang sistema niya. Subukan natin ipulupot. Ayan. Okay. So, i-check natin kung malakas pa yung hampas ng kanyang pointers ng multitester natin. Okay. Bigla natin i-connect mga bro. I-dikit. Ayun, pumipitik pa. Tapos kapag inulit natin ay hindi na siya pipitik. Susubukan naman natin sa X1K kung malakas yung kanyang hampas. Check natin. Okay, pagpalitin natin. Ayun, malakas pa yung kanyang hampas mga bro. Tapos kapag inulit natin ay hindi na hahampas yung ating pointers ng ating multimeter. Ayan o. Tapos kapag binaliktad natin, hahampas na naman yan. Ayan. So, tingnan nyo mga bro. Ayan o. O, ayan. Humampas siya. Ayan. 1K. 100 hanggang sa 1K yung kanyang setting. Yan, kailangan malakas mga bro yung kanyang hampas. Okay. Good pa ito mga bro. Kuha ng dryer ito. Capacitor ng dryer. Maya maya mga bro ay ititesting natin yung sira na capacitor. Tapos yung good pa. Kung ano magiging reaksyon ng motor ng ating dryer o ng ating washing machine. Okay. Ilis muna natin. Ito mga bro yung sira na mga bro. Yan. Check naman natin ito. Balik natin sa X100. Pwede rin naman sa X1K mga bro. Okay, pulupot natin to. Ito yung dalawang wire na ito mga bro ay sa washing ito.
Itong dalawang kulay yellow. Okay, subukan nating idikit. Dikit natin. Ayan o, pansinin nyo sa pointers natin ha. Ayun mga bro, walang hampas. Yan, tapos balik na rin natin kung maghahampas siya. Wala. Ibig sabihin mga bro, 0-0, hindi siya mampas. Ibig sabihin nito mga bro ay open na ito. Open na. O halimbawa naman kapag pumitik lang ng kaunti, ibig sabihin may leakage na. May leak na siya. Okay. Subukan din natin sa ito, dual capacitor ito mga bro. Ayan, bago natin i-check ito mga bro, sabihin ko muna sa inyo, ang value ng pangwashing mga bro ay 9 hanggang 10 microfarad. Pwede rin kung wala kayong mahanap na 10, pwede yung 11. Dito naman sa ano niya, hindi lang mahalata yung kanya numero. Dito naman sa kanyang dryer ay pwede yung 4 UF, 4.5 hanggang 5 UF. Ayan, subukan naman natin yung sirang capacitor ng dryer. Ayan, lagay natin yung wire na kulay gray saka kulay brown. Check natin kung hahampas siya. Okay, testing. Ayun, humampas siya mga bro, pero konting galaw lang siya. Ibig sabihin may leak. Ayun o. So pagpalitin natin. Okay, testing. Ayun, konti lang yung kanyang hampas. Ibig sabihin mga bro ay kapag ganoon konti lang yung hampas, ibig sabihin kapag gumana naman yung dryer natin ay mabagal yung kanyang ikot, mahina. Halimbawa, nilagyan mo ng mga isang damit lang o dalawang damit, tatlong damit, ay humihinto yung motor natin, umuugong. Yun naman ang problema nito kapag konti na yung hampas ng tester natin o yung pitik ng pointers ng tester natin. Ayan. Okay, i-actual naman natin ngayon mga bro sa motor. Papakita natin na sira na ito. Ayan. Okay, connect natin mga bro itong saksakan natin. Unahin nating testingin yung motor ng washing. Ito. Ayan. Okay. Bali ito yung kanyang wire mga bro. Kapit natin yung kulay blue sa cord natin. Kulay blue to kulay blue. Ayan. Tapos ito, dito natin i-connect yung dalawang kulay yellow. Sandali lang mga bro at lalayo natin ng konti. Ito, connect natin. Ang problema naman yan mga bro ay kapag hindi na pumitik yung capacitor ng washing machine ay umuugong lang yung motor ng natin, washing machine. Yan, connect na natin. Tapos yung isang wire ng outlet natin o ng plug natin ay yung kulay brown, kahit saan sa dalawang ito. Okay, right turn o left turn yan. Okay, subukan natin kung umuugong mga bro. Yan, ito yung motor ng washing natin Okay, so pigilin lang natin baka umikot. Testing natin kung uugong. Pakinggan nyo mga buti mga bro Ayun umuugong yun mga bro, ang problema umuugong. Ganun mga bro kapag sira na yung capacitor ng washing nyo. Okay, i-testing naman natin mga bro yung good na capacitor ng washing.
Ito, yung good. Okay. Connect natin yung wire ng motor. Ayan, tapos yung isa ay kahit saan na, pwede na dito. Okay. Subukan natin kung iikot yung motor natin, saksak natin. Okay, pigilin lang natin. Oh. Ayun. Okay. Oh. Di ba mga bro? Ayos ah. Mabilis yung kanyang ikot. Okay. So subukan naman natin sa ating dryer. Tanggalin natin tong cord. Ito rin yung gagamitin natin. Subukan natin sa dryer. Tapos na yung washing. Ito naman yung dryer natin mga bro. Mas maliit yung motor ng dryer. Ayan. Okay. Connect na natin ito. Ayan. Yung kulay blue din. Tapos itong red mga bro sa black, ito yung capacitor. Okay, testing naman natin yung sira. Kung mabagal yung kanyang ikot. Subukan natin. Ayan. Tapos kabit natin to. Okay, testing. Kung mabagal yung kanyang ikot. Ayan. Pitin natin mga bro, pigilin natin. Testing. Ayan mga bro, mabagal yung kanyang ikot oh. Gumaganon. Okay, testing naman natin yung good mga bro, yung good na capacitor. Ayan. Ito 4.5 UF. Testing natin. Medyo may ugong yun yung kinabit natin. Mabagal yun mga bro. Kapag mabagal yung ikot ay hihinto kapag nilagyan natin ng damit. Ayan, nakabit na natin. Kabit din natin to, isang outlet o isang wire ng natin, plug. Okay, pigilin natin mga bro. Ayan, sige. Testing. Ayun. Mas mabilis siya mga bro. Ayan oh. Mapapansin nyo. Ayan. Okay, so ayos na mga bro. Ganun lang mag-test ng capacitor ng washing at ng dryer kapag sira na o ayos pa ang capacitor ng ating washing at dryer. Okay, sana ay nagkaroon ng magandang konting idea sa video ito mga bro, at maraming salamat ulit sa inyong panonood.